Kaya yon, napagdesisyonan ko po na wag na muna pong ituloy ang tindahan. Sinabi ko rin po yan kay kay Dr. Love kanina na ihintay. Okay, welcome back po sa ating munting channel, Maestro 21 TV po. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po na nga natin itong hindi matapos-tapos po na issue po tungkol po sa tindahan po nila Beyonce. Ano nga ba talaga ang plano po ni Kalingap Rob tungkol po dito sa tindahan na ito? Kasi dalawang version po ito mga kalingap. Bakit po sinasabi po ni Maestro na dalawang version? Kasi contradicting po yung naging pahayag po ni Kalingap Rob sa kanya pong naging live kagabi at ganun din po doon sa kanyang komento doon sa naging live po ni Dr. Love kagabi. Okay? Pero ang pag-uusapan natin dito mga kalingap, yung kanya pong naging pahayag po ni Kalingap Rob doon po sa kanyang naging live. Pero bago po yan, isa muna mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon ako. At siyempre, mega shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, ang founder po ng Kalingap, at tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, at kung bagong dating lang po kayo, kung bagong pasyal lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay po nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita, magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may gabigalan shout out sa ating pong mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating pong butihing tagapangulo na si Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin mga kalingap ang ating mga masisipag na kalingap partners, lalo na itong mga charity vloggers po na nariyan po sa iba't ibang kalingap landing pad dito po sa ating bansa. At ganoon din po sa inyong mga kalingap subscribers, solid supporters, and generous sponsors. At siyempre, ang atin din pong mga kapatid po dyan sa Team Siomai ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So, ibabase po natin mga kalingap ang ating pong reaksyon o ating opinion, kuro-kuro, komento dito nga po sa naging pahayag po ni Kalingap Rob doon sa kanyang naging live kagabi. Pinaka-latest po yun. Okay? At tayo po ay kumuha po ng maikling video na tungkol po sa kanyang pahayag. Okay, tunghayan muna natin mga kalingap ang nasabing video. Ano bang una nating pag-uusapan? Ang dami na kasi nangyari. Yung tindahan ni Beyonce, guys, talagang ako po walang problema sa tindahan. Walang problema kung tatayo ng tindahan. Pero mas di ko lang talaga nagustuhan yung wala akong alam na tinayuan na, no? Wala akong alam na tinayuan na po. Kasi nasa isip ko fresh pa yung bahay. Kumaga, hayaan na muna sa natin enjoy nila yung bagong bahay. Hindi pa naman po nila kailangan ng pera, Hindi pa kailangan na masyado. Marami pa pong budget, marami pang pera si Beyonce. Ako mismo alam ko po 'yan, And sana preserve muna yung ganong bahay. Kasi yun nga po pinaghirapan ko po. Milyon din po yung nagastos ko mula sa aking sariling pera. Milyon din po. And syempre, sina Supermac, lahat yan, akong kausap, ako yung nag-absorb ng lahat. Ako yung nag-absorb. Time, pressure, stress, ako po lahat. Kaya, siguro naman, meron din naman akong kahit papaano, karapatan mag-suggest
No? Ngayon lang naman po. Kasi gusto ko pang i-enjoy siya bilang pinakamagandang pabahay natin. Yun sana gusto ko pa siyang i-enjoy. Huwag na muna natin siyang pakialaman. Ano kasi gusto ko siyang maging ganun muna. Ganun siya. Bakod sana muna po ang gawin natin. No? And sana ay nakipag-usap muna sa akin para naman sa nagkasundo tayo kung ano yung magiging itsura ng bahay. No? Kasi di pa naman, marami pa pong nangangailangan dito ng tulong. Marami pa akong angels na mas kailangan ng tulong. Hindi lang si Viancy. No? So hayaan na muna natin sila, bigyan natin sila ng space. Bigyan natin ang family ni Viancy ng space, no? Ako nga mismo, guys, bihira ako mag-vlog doon. Bihira ako mag-vlog sa kanila kasi alam kong marami pa silang budget, may budget pa sila. No? At hindi ko naman po bababayaan si Viancy at ang family niya, di ko yan pababayaan. Always ko yung mini-meeting na sabi ko sa kanila, si Viancy ang tataguyod sa inyo. Si Viancy ang, ngayon na, nangyayari na, di ba? Si Viancy ang magbabago ng buhay nila, which is nangyayari na po. No? Kaya hayaan nyo na muna po sila, bigyan sila ng space. Ako na pong bahala, ako nang bahala sa kanila. Marami pa dito akong Kalingap Angels, tulungan nyo. Marami pa po sila, Si Viancy po ay umaapaw na po yung blessings. Huwag po natin masyadong i-baby sila, Kasi ayan, nagkakagulo na nga po, biglang nagkaroon ng tindahan na di ko alam, gusto ko sanang ma-preserve yung bahay. Yung napakagandang bahay na pinaghirapan ko po. No? Pero anong nangyari, natakpan po siya. Na magkano lang naman po kinikita sa tindahan. Tanungin niyo po sila Nanay Imelda, ang mama ni Joy. Tingnan niyo po ngayon ang tindahan po nila. Halos palaging wala ng paninda. Kasi pag wala ka ng paninda, lugi ka na po. Yan po yan. Pag marami kang paninda, di ka nyan lugi, maganda yung tindahan nyo. Pero pag wala ka ng paninda, palugi na po yan. Kaya yon, napagdesisyonan ko po na wag na muna pong ituloy ang tindahan. Sinabi ko rin po yan kay Dr. Love kanina na ihinto muna, bakod muna ang unahin natin. Kung gusto niyo pong tulungan si Viancy, sa bakod na lang po kayo magtulong. Di ba? Wag na muna po yung tindahan na yan, Alright, mga kalingap, base po doon sa ating thumbnail, nakalagay po dyan na bypass nga ba itong si Kalingap Rob na disappoint o hindi nasaktan nga ba itong si Kalingap Rob na itong pagpapagawa po ng tindahan po nila Viancy ay talaga namang hindi nalaman o hindi nakipag-ugnayan ang ating mga sponsors. Sino ba ang may sala rito? Yung mga sponsors o yung project coordinator? Sino ba yung project coordinator na tumatayo po rito, di ba? Itong si Dr. Love, mga kalingap, at sinasabi nga dito na ang dapat nakikipag-ugnayan dito po sa mga sponsors. Ang mga nakikipag-ugnayan direkta sa mga sponsor ay itong si Dr. Love. At sinasabi po dyan sila sa pahayag po ni Kalingap Rob, mga kalingap, na walang ugnayan, walang usapan, walang usapan po na naganap bago tumayo o bago sinimulan ang tindahan na ito. So, sa bungad po ng ating video clip na ating pong ipinakita, diretsahan pong sinabi po dyan ni Kalingap Rob na nasasaktan po siya. Sa tono po ng pananalita at pagpapahayag po ni Kalingap Rob ay hindi niya nagustuhan o dismayado at nasaktan po siya doon sa punto na bakit hindi ipinaalam sa kanya yung pagpapagawa ng tindahan. So saan kaya po, sino po kaya ang nagkulang dito? Mga kalingap, kaya nga, di ba, sinasabi po dyan ni Kalingap Rob na wala naman daw pong problema po sa kanya kung ito po ay
ay proyekto na makakatulong po sa pamilya. Okay, yan din po yung sinabi natin po sa iba't ibang sa iba po natin pong sa mga una po natin naging komento. Kung ang layunin po ng proyektong ito mga kalingap ay upang matustusan o upang magpatuloy po yung pagtulong po para sa ikabubuhay po ng pamilyang na tinutulungan po ng sponsor, ay walang problema. Yun din po sinasabi po ni Kalingap Rob dito mga Kalingap. Wala rin naman daw po siyang problema kay Kalingap Rob dahil ito nga po ay makakatulong kung sakasakali. Pero sana lang naman daw po ay pinag-usapan. Oo nga naman po, nabanggit ko din po nga na itong pabahay na ito ang siyang pinakamahal, pinakabongga, pinakamagandang pabahay po ng Kalingap. Pero ano po ang nangyari ay para bagang natakpan po yung beauty. Marami nga pong nagko-komento mga Kalingap. Ano naman po ang gagawin po ng ano naman daw po ang gagawin sa magandang bahay kung wala naman daw pong pagkakakitaan. Ay, pambihira. At dito sa puntong ito mga Kalingap ay sinasabi po ni Kalingap Rob na huwag mag-aalala doon sa punto na pagkakakitaan sapagkat nariyan po itong si nandyan po itong si Beyonce, okay, na nagtataguyod po sa buong pamilya. Paano po ginagawa po ito? Paano po may tataguyod po ni Beyonce ang kanya pong pamilya? May pinagkakakitaan na po itong si Beyonce mga Kalingap. Sa bawat vlog ay may binibigay po, may inaabot po si Kalingap Rob sa bawat vlog. At bukod pa doon daw po ay may reserve funds. Reserve, parang bangko pala itong si Beyonce mga Kalingap. May reserve funds pa po itong si Beyonce at wag daw magalala ang mga sponsor kasi marami pa pong grasya na hindi pa po nila nagagamit. Okay? Kumbaga ito yung siguro mga bigay-bigay po noon na natatanggap po niya ng birthday at kung saan-saan pa po mga Kalingap. At bukod po nga doon na pinagkakakitaan po na napakalaki daw po ang kinita ni Beyonce po ay yung kanya pong naging live selling, yung successful po na live selling at talaga naman pong sabi nga niya, malulula po kayo kung magkano po ang kinita po dito ni Beyonce. Okay? So wag tayong mag-alala daw. Okay? Lalo na itong mga nagmamahal na sponsors po sa pamilya, wag daw po mag-aalala. Si Kalingap Rob daw po ang bahala diyan. Siya ang nakakaalam kung kailan po nila kailangan at saka sana lang po, ito yung pakiusap po ni Kalingap Rob sa mga sponsors. Hindi lamang po particularly itong sponsor po ni Beyonce, lalo na itong sponsor na gustong magpagawa po ng tindahan, hindi po ba? Sa lahat po ng sponsor, sa lahat ng gustong mag-sponsor po ng Kalingap at matagal na po ito, hindi lamang po itong si Kalingap Rob ang nagsasabi dito mga Kalingap, kundi pati na rin po itong si Kuya Bal, at ito ay isa sa mga rules ng Kalingap na kung maaari ay huwag direktang makipag-ugnayan sa mga beneficiary. Okay, so dito lumalabas mga Kalingap sa ating sapantaha lamang po sa ating isipan, sa ating pagkakaintindi, ang nakikipag-ugnayan po sa mga sponsor po sa proyektong tindahan po nila Beyonce po ay si Dr. Love, hindi po ba? So dapat ito ay naisip po sana ni Dr. Love na noong inaalok or noong plinaplano po ng mga sponsors na magpagawa ng tindahan, hindi kaya ito nabanggit o hindi man lang kaya ito nabanggit ni Dr. Love kay Kalingap Rob, at sila po ay kaagad-agad, nagpatuloy kaagad-agad. Kasi ang inaalala po rito, karapatan naman po siguro ito ni Kalingap Rob. Kasi sinasabi po niya, ito yung pinakamahal, pinakamaganda, pinakabonggang pabahay po ng Kalingap. Ibigay po muna natin kay Kalingap Rob na namnamin po niya yung, makikita po niya yung ganda, the beauty of the house. Kasi para bagang sinasabi po niya,
pinaghirapan ko ito eh. So ibigay naman po natin mga kalingap po kay Kalingap Rob po yung ganitong punto na sana naman po ay i-enjoy pa po ni Kalingap Rob na makita yung bahay po na ito na as it is. Okay, na wala po yung tindahan. Okay? Bagamat sabi ko nga kanina mga kalingap na maganda naman po yung layunin, hindi naman po natin kinokontra. Pero ibigay muna natin pansamantala kay Kalingap Rob na namnamin po niya fruit of kanyang labor na napakaganda pong kinalabasan po yung kanya pong pinagawa. Hindi po ba? So, ibigay natin yung pagkakataon na yun at yung siyempre yung kaukulang respeto. Pinakiusapan na po yung mga sponsor na makipag-ugnayang direkta po kay Kalingap Rob kung ano man po ang plano po. Kung ano man po ang plano po ninyo sa mga beneficiaries na inyo pong tinutulungan. Okay, para talaga naman pong smooth po ang mga pangyayari. Walang mga kontrobersya na lumalabas para maiwasan po yung kaguluhan kagaya po ngayon yung nangyayari. So naiwasan po sana po yung kaguluhan kung pinag-usapan bago i-implement o bago isagawa yung proyekto, di ba? Di ba masakit din po sa parte po ni Kalingap Rob na para bagang binaliwala, binaipas po siya, taken for granted itong si Kalingap Rob. Pero doon po naman sa mga komento ng G Group na sinasabi, nakausap po nila si ano pangalan niyan, Supermac para sa kanya po sana ipapagawa, pero sabi po nila ay namamahalan po sila, kaya sa iba po nila ipinagawa. Ibig sabihin, may ugnayan po na naganap para sa akin. May ugnayan pero hindi doon sa tamang tao. Hindi sa tamang tao. Kaya nasabi ko nga doon sa una kong naging content na ito bang si Supermac ang may karapatan na may privilege ba itong si Supermac na makipag-ugnayan, makipagsaraduhan ng kontrata. Kasi sabi ko nga, lumalabas po rito sa lahat po ng mga pabahay po ay ni Kalingap Rob ay si Kalingap Rob ang lumalabas na kontratista at itong si Supermac ay mga trabahador. Sila po ang nagsasagawa po kung ano po yung proyekto na pinapagawa po ni Kalingap Rob. So, matuwid po naman pong sabihin na dapat kay Kalingap Rob po nakipag-ugnayan. Okay, ngayon, doon naman, contradicting po. Ano ba talaga ang totoo? Sinabi po ni Kalingap Rob sa kanyang live na yan ay ipatitigil ko muna. Muna daw So, ibig sabihin, sa ngayon ay ipapatigil. Pero hindi niya po ginamit mga Kalingap yung salitang pagigiba ko. Wala po tayong narinig na ganun. Ipapatigil ko muna pansamantala. Sabi niya ganun, di po ba? So doon naman sa komento, hindi ko alam, tinitignan ko po kanina parang naunang nag-live itong si Kalingap Rob kay Dr. Lab. Kasi nag-comment doon po itong si Kalingap Rob na ituloy mo na Dr. Lab. Parang gusto niyang ipagpatuloy po yung tindahan. Maaring walang problema po kung ipagpapatuloy. Kasi nga po, sayang nga naman po yung nagastos na. Kung hindi ipagpapatuloy at lalo kung ipapagiba po ang naturang tindahan ay nakakapanghinayang naman po. Di po ba? Nakakapanghinayang kasi gumastos na po sila. Kaya nga, sabi ko nakalagay po dyan sa ating thumbnail lesson learned para hindi na po mauulit ang mga ganitong sitwasyon na mayroon pong malalagay sa alanganin. Sino po yung mga nalalagay sa alanganin dito po sa usapin na ito? Hindi po ba? Yung mga sponsors, nakakahiya po dun sa mga sponsor. Lalo na kung pag sinabi pong ay gigibain, ay di ba nakakahiya naman din po sa sponsors. At siyempre, kay Dr. Lab, malalagay din po sa alanganin bilang the project coordinator na nakikipag-ugnayan sa ating mga sponsor, di siyempre, mababas na muli. Bagamat sinasabi po ni Dr. Lab na
lahat na lang po na pinapagawan ng sponsors ay ginagawa niya. Pero nagkulang po dito itong si Dr. Love, mga kalingap. Kasi parang lumalabas na dito na nakikinig na po ang kanya pong sinusunod na dito. Sorry to say, Dr. Love, ito yung opinion ko, Parang lumalabas po dito, mga kalingap, na ang pinapakinggan mo na rito ay yung hiling, yung gustong ipagawa sa iyo ng sponsor. Pero naintindihan ko naman na siguro ganyan na lang po ang ginagawa po ninyo kasi parang walang masamang tinapay po, hindi po ba? Maganda naman po yung layunin, pero iniiwasan po dito ng pamunuan po ng kalingap ay yung magkakaroon po ng issue na hindi maganda. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo, mga kalingap. Muli ay tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, at muli pinakikiusapan po kayo ng inyong pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.